Sa gitna ng maingay at masikip na lungsod, naglakad si Ann Curtis, ang sikat na aktres, patungo sa kanyang sasakyan. Ang mga paparazzi ay nagkukumpulan sa paligid, nagsisigawan ng mga tanong at nagkukumahog na makuha ang kanyang atensyon. Ngunit hindi niya sila pinansin. Ang kanyang isipan ay nasa isang malalim na pag-iisip. Kamakailan lang ay nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili na nagiging isang ahas, isang malaking, berdeng ahas na may nakakatakot na mga mata. Nang magising siya, ang panaginip ay tila isang malabong alaala na. Ngunit habang tumatagal ang araw, mas lumalakas ang pakiramdam na may mali. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang sensasyon, parang may kumikiliti sa kanyang balat. Nang makapasok siya sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang matinding init na nagmumula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang magkaroon ng kaliskis, at ang kanyang mga ngipin ay nagiging matutulis. Nagsimula siyang magpanik. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ano ba to? Sigaw niya. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nagbago. Ang kanyang mga kamay ay naging mga pakpak, ang kanyang mga paa ay naging isang mahabang buntot, at ang kanyang ulo ay naging isang ulo ng ahas. Si Ann Curtis ay naging isang ahas. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula siyang mag-isip. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang kakaibang liwanag, at ang kanyang buntot ay nagsimulang gumalaw-galaw. Ang kanyang mga pandama ay naging mas matalas, naririnig niya ang bawat tunog sa paligid, at naamoy niya ang bawat amoy sa hangin. Sa sobrang takot, nagmaneho siya palayo sa lungsod, patungo sa isang liblib na kagubatan. Doon, nagtago siya sa ilalim ng isang malaking puno, nagtatangkang maunawaan ang kanyang bagong katawan. Habang naglalakad siya sa kagubatan, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga tao. Nagulat sila nang makita siya, at nagsimulang tumakbo palayo. Nang makita niya ang takot sa kanilang mga mata, nagsimulang mag-isip si Ann. Hindi ba siya isang halimaw? Hindi ba siya dapat katakutin? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang isang boses sa kanyang isipan. Huwag kang matakot, Ann. Ikaw ay isang ahas, ngunit hindi ka isang halimaw. Ikaw ay isang nilalang na may kapangyarihan, isang nilalang na may layunin. Hindi niya alam kung sino ang nagsasalita, ngunit alam niya na ang boses ay totoo. Naglakad siya palayo sa mga tao, at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang bagong buhay. Ano ang kanyang layunin bilang isang ahas? At paano niya magagamit ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan? Si Ann Curtis ay nagmamadaling nag-aayos para sa isang malaking party. Nakaschedule siyang mag-perform ng isang awitin, at excited siyang ipakita ang kanyang bagong talent. Naka-ready na ang kanyang damit, ang kanyang makeup ay perpekto, at ang kanyang buhok ay makantab na makantab. Ngunit habang papalabas na siya ng kanyang bahay, biglang, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang katawan. Parang may kumikiliti sa kanyang balat, at nagsimula siyang makaramdam ng pananakit sa kanyang mga daliri. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, at nagulat siya nang makita na nagsisimula ng magkaroon ng kaliskis ang kanyang mga daliri. Ano ba to? Bulong niya. Sa isang iglap, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga kamay ay naging mga pakpak, ang kanyang mga paa ay naging isang mahabang buntot, at ang kanyang ulo ay naging isang ulo ng ahas. Si Ann Curtis ay naging isang ahas. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero alam niya na kailangan niyang makarating sa party. Ngunit paano siya maglalakad bilang isang ahas? Sa isang malalim na, buntong hininga, nagpasya siyang subukan. Naglakad siya palabas ng kanyang bahay, at nagsimulang maglakad patungo sa party. Habang naglalakad siya, nagulat siya nang makita ang mga tao na nakatingin sa kanya. Ang ilan ay natatakot, ang ilan ay nagtataka, at ang ilan ay nagtatawanan. Ngunit si Ann ay hindi nagpatinag. Alam niya na kailangan niyang makarating sa party, at gagawin niya ang lahat para magawa iyon. Buti na lang at parang isang panaginip lang ang lahat. Bigla na lang bumalik sa dati ang itsura ni Ann. Ang kanyang mga pakpak ay nawala, ang kanyang buntot ay bumalik sa kanyang mga paa, at ang kanyang ulo ay bumalik sa kanyang normal na anyo. Nagmamadali siyang nag-ayos ng kanyang sarili, at nagmaneho patungo sa party. Habang nagmamaneho siya, hindi niya maiwasang kabahan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit siya naging ahas? At ano kaya ang mangyayari kung bigla siyang maging ahas ulit?
Nang makarating siya sa party, nagulat siya nang makita ang mga tao na nagkukumpulan sa paligid. Ang lahat ay nag-uusap tungkol sa isang kakaibang pangyayari na nangyari kanina. Narinig mo ba ang kwento tungkol sa babaeng naging ahas? Tanong ng isang babae. Oo, nakakatakot. Sagot ng isa pang babae. Sabi nila, naglakad siya sa gitna ng kalsada, at biglang naging ahas. Nanginginig si Anne. Alam niyang siya ang babaeng tinutukoy nila. Pero paano nila nalaman? Nagpasya siyang huwag nang mag-isip patungkol dito. Kailangan niyang mag-focus sa kanyang performance. Nang umakyat siya sa entablado, nagsimula siyang kumanta. Ang kanyang boses ay nag-echo sa buong bulwagan, at ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan. Ngunit habang kumakanta siya, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa kanyang kakaibang karanasan. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Sa gitna ng kanyang performance, biglang naramdaman niya ang init na iyon sa kanyang katawan muli. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang magkaroon ng kaliskis. At ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning ng isang kakaibang liwanag. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang performance ay nagsimula ng mag-iba. Ang kanyang mga galaw ay naging mas maliksi, at ang kanyang boses ay naging mas malakas. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Tanong ng isang lalaki. Parang nagiging ahas siya. Sagot ng isang babae. At sa isang iglap, si Anne Curtis ay naging isang ahas sa gitna ng entablado. Ang mga tao ay nagsisigawan at nagtatakbuhan palayo. Ngunit si Anne ay hindi natakot. Sa katunayan, naramdaman niya ang isang kakaibang kapangyarihan sa kanyang bagong katawan. Sa isang malakas na sigaw, nagsimula siyang gumalaw sa entablado. Ang kanyang buntot ay nag-iikot-ikot, at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang kakaibang liwanag. Ang mga tao ay nagulat at natakot. Ngunit si Anne ay hindi na ang dating Anne. Siya ay isang ahas na ngayon, at handa na siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan.